Isang mapagpalang gabi po sa inyo mga kapatid. Kamusta po kayo? At muli po ay tayo po ay magsasama-sama para po sa gabing ito sa ating pulong panalangin, no? Sa gabi pong ito. At papasalamat tayo sa Panginoon sapagkat patuloy pa ho na ang biyaya ng Diyos at ang kanyang habag sa atin upang tayo po ay magsama-sama kahit po sa pamagitan po ng mga may ikling video na ito ay makapagbigay po ako sa inyo ng mga pagpapala at turo mula sa salita ng Panginoon. So ang ating kapatid na Hernan ay nasa Kansas pa rin at nasabihan po niya ako na muli po ay ako ang magbigay sa inyo ng pagtuturo sa pulong panalangin at sa darating na linggo po, no? At kung loloobin ng Panginoon ay unti-unti na po akong mawawala muna sa pagbibigay po ng pagtuturo sa inyo sapagkat nasuggest ko po kay kapatid na Hernan sapagkat siya ang mas nakakaalam po ng inyong mga pangailangan mula sa salita ng Panginoon. So mas mabibigyan po niya ng pansin ang mga bagay na dapat na ituro at ibahagi po sa inyo mula sa salita ng Panginoon. Pero paminsan-minsan po siguro ay mabibigyan din ako ng panahon ng ating Kuya Hernan upang magbigay po sa inyo ng ilang mga pagtuturo sa salita ng Diyos. Pero sa unti-unti po ay ibinibigay ko po sa kapatid na Hernan ang responsibilidad na ito sapagkat siya po ang inyong manggagawa at siya ang mas nakakakita po ng inyong mga pangailangang spiritual. Pero nandito pa rin naman po ang inyong Kuya June, no? Pwede po kayong mag-private message sa akin anuman ang maaring maitulog ko po sa inyo. Kung meron po kayong mga tanong ay message lamang po kayo, no? At wala pong problema para sa akin ang bagay na iyon. So samahan po ninyo ako para po sa ating ika-25 ng series para po sa ating pagsamba, no? Sa tunay na Diyos na atin pong serye sa bawat pulong panalangin na atin pong ibinibigay. Para po sa akin po ay isang malaking bagay po kung series ang ating pong pinag-uusapan sapagkat napakahirap pong isip ng mga open topic, no? Lalo't higit po ay wala ako sa inyong presensya at hindi ko po lubos na nasusubaybayan ang inyong pong mga pangailangan spiritual sa araw-araw po na pangangailangan po ninyo para sa salita ng Diyos. Samahan po ninyo ko sa aklat ng bilang o numbers. Bilang 6, 22 hanggang 27 po. So asahan po ninyo yun, ano, sa pagbabalik ng ating kapatid na Hernan na kahit sa prayer meeting o pulong panalangin, hindi po sa lingguhang sermon ay maaaring siya na po ang makapagbigay po sa inyo o magpakain ng salita ng Panginoon. At patuloy po nakasama kayo sa aking mga panalangin sa paglago sa pananampalataya. Bilang, no, nasa lumang tipan po yun, ano, Numbers bago po mag Deuteronomy at pagkatapos po ng Levitico ay bilang. Okay? Sa aklat ng bilang chapter 6 verse 22 to 27. Basahin ko po, no? Bilang chapter 6 22 hanggang 27. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sundan na lamang po ninyo sa inyong mga Biblia. Bilang 6:22 to 27. Ang basbas ng pari sa mga anak ni Israel o saserdote, no,
ang mga anak ni Israel. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, sabihin mo kaya Aaron at sa kanyang mga anak, sa ganitong paraan babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel, sasabihin ninyo sa kanila, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel at pagpapalain ko sila. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po muli sa pagkakataon na kami po ay sama-sama na makakarinig po at makakakain ng inyong mga salita. Sa tulong po ng Santong Espiritu ay patuloy kaming bigyan ng kaunawaan, karunungan sa inyong mga salita upang ito po ay maging pagkain namin at pagkatapos namin mapakinggan ay aming pong isabuhay sapagkat naroon ang inyong pagpapala sa sino mang magsasabuhay po o maglalapat ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Pangunahan niyo po kami, pagpalain ang isa sa halimbawa po ng pagpapala at panalangin na ibibigay Panginoon ng Panginoon para sa kanyang bayan. At gayon din po sa amin, ito rin po ang aming dalangin sa inyo. Kaya nawa ay pagpalain po ninyo ang pag-aaral na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Ito po ang ika-25, no? Parang walang katapusan po yung ating serye po tungkol sa pagsamba. Ipag-pray po ninyo, may panibago na namang bagyo. Dito na naman sa Hawaii, no? For the history, ito po yung hindi po nangyayari sa Hawaii ang matagal na pag-ulan. Madalas po rito ay talaga madalang umulan at nagtataka po ang marami. Ngayon lamang nangyari, so bahagi po ng climate change, no? Ay nadadalas po ang bagyo dito, at ang bagyo rito karaniwan isang linggo. Kaya sabi ko, ayos tagal no? Nasanay ako dyan sa Marshall Island na ang mga bagyo ay dumadaan lamang dyan sa atin, pero dito ay sapagkat may mga matataas na lugar o mountain, no? Kaya marahil yun ang nagiging dahilan na maaaring huminto at magtigil ng ilang mga araw para mamasyal dito sa Waikiki yung bagyo na ito. No? Kaya ipag-pray po ninyo sana ay hindi naman gaya ng nakaraang huli na bagyo na malakas ang hangin. Okay, ika-25 ng ating serye. Actually marami pa akong susunod, pero baka hindi na natin matapos yung mga serye na ito, pero maaring ito na po yung huli para sa pulong panalangin na maaring maibigay ko po sa inyo, at ito'y aking ding dalangin sa Panginoon para sa bawat isa sa atin dyan sa Majuro Christian Church. Okay? At makikita natin dito yung ito yung pagpapalang ito ay hindi lamang sa isang halimbawa ng magandang panalangin. Ito yung mismong salita, no, ng ating Yahweh, ng ating Diyos, na ipinagkatiwala sa mga saserdote niya upang sabihin o bigkasin sa kanyang bayan. At ito ay angkinin din natin, no, na maaaring ito ay ating mga panalangin sa ating Panginoon hinggil sa bagay na ito. At dito makikita ang katotohanan tungkol sa pagsamba. Ang pagsamba ay hindi lamang paglapit ng tao sa Diyos, kundi ito ay paglapit din ng Diyos sa tao sa pamagitan ng kanyang pagpapala. Alam po ninyo, ito yung napakasarap maranasan, no, nating mga sumasampalataya sa Panginoon, na sana ang ating Panginoon ay laging pagpalain niya tayo. May bagay na minsan ang paglapit ng Diyos sa atin ay tila baga pagpalo o pagdidisiplina o pagtuturo sa atin. Bagamat minsan sa mahihirap na bagay, pero alam natin pagkatapos ng mga bagay na yon ay kung matutunan natin ang mga bagay na pagtuturo niya, pagpalo niya sa atin ay para sa ikabubuti din natin. Pero salamat sa Diyos sapagkat meron din po siyang paglapit sa atin madalas o minsan sa ating buhay
ang dala niya ay pagpapala sa atin. Okay? Kaya ito ang dalangin natin sa Panginoon. Sana Panginoon ay sa laging paglapit niya sa atin ay dala-dala niya ang pagpapala, no? At ito ay bunga ng ating pagsunod sa Kanya at hindi natin pagsuway sa Kanya, at umasa tayo na talagang tayo pagpapalain ng Diyos, no? Kahit nga tayong mga tao na bilang mga magulang, di ba? Kung ang ating anak ay isang masunurin, masipag mag-aral at talagang magalang, andun ang respeto, at ano ba tayo para hindi natin sila bigyan ng reward, di ba? Pagpalain kung anong hingin nila para sa ikabubuti nila, ibibigay natin. Mas lalo siguro ang ating Panginoon, at pwede siyang lumapit sa atin na dala ang pagpapala, no? Na nanggagaling sa Kanya. Yung salita ditong barak, yung pagpalain, no? Sa salitang Hebreo, ito ay ibig sabihin ay pagyuko o pagpapahayag ng kabutihan, no? ng Diyos sa ating buhay. Pagpapala na kung paano ay sa mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay ay talagang mararanasan natin ang kanyang pagpapala. Yung shamar dito, yung ingatan, no? Iyan yung nakita natin na mga babanggitin, ipapahayag ng mga saserdote sa bayan ng Diyos na sinabi ng Panginoon mismo. Yung ingatan, ito yung sabihin ay magbantay o mag-ingat, no? Na nagpapakita ng patuloy na proteksyon ng Diyos, no? Sino ba rito yung ayaw ng proteksyon ng Diyos? Lagi nga natin ipinapanalangin yan, di ba? Pagkagising pa lamang natin, Panginoon, proteksyonan niyo po kami, hindi lamang ang ating mga sarili, kundi ang church, ang ating mga mahal sa buhay. Bawat isa ay talagang isa sa hinahangad natin at dinadanayin sa Panginoon ang pag-iingat niya sa atin at proteksyon. Lagi nating itong ininadalangin sa ating Panginoon. Kaya ito ay isang napakagandang aasahan natin sa pagsamba sa Panginoon, yung kanyang proteksyon, no, sa ating buhay ng ating Diyos. At ito pa yung sinabi niya, yung pasikatin yung kanyang mukha, no, na sinabi ng salita ng Diyos, pasikatin ang kanyang mukha. Ito ay mula sa konsepto ng panim na ibig sabihin sa Hebreo, yung mukha o presensya ng Diyos, nang ibig sabihin na ang Diyos ay nakatingin ng may pabor at awa sa atin, no? Isa rin sa hinahangad natin ito, diba? Na talagang pasilayin ng Diyos ang kanyang mukha niya sa atin. Ibig sabihin yung pabor ng Diyos sa atin at awa ng Diyos na lagi sana ay sumaatin, di ba? Napakaganda na ito ay ating idalangin sa Panginoon o i-mention natin lagi sa Panginoon yung kanyang proteksyon at yung kanyang pabor at awa ay lagi nating maranasan. At hindi naman tayo aminado rito na talagang naranasan natin lagi ang awa ng Diyos at yung kanyang pabor sa atin, no? At ang shalom dito, yung kapayapaan na sinabi rito ay hindi lamang basta kapayapaan, kundi ito ay kabuuan, kagalingan at kaayusan ng buhay sa ilalim ng kanyang presensya, no? Napakaganda yung bigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon, at talaga namang ito ibinibigay niya sa atin. Kapayapaan na hindi katulad ng sa mundong ito, no? Kundi yung kapayapaan ng Diyos na ibinibigay niya mula sa ating puso, sa ating kaloob-looban, no? Kapayapaan na kung paano ay hindi nakabatay sa mga panlabas, di ba? At yes, akala natin nagiging payapa sila kapag nakikita natin na nakukuha nila yung mga gusto nila. Payapa sila kung sila ay masaya sa panlabas, nagkakasiyahan sila na nakikita natin. Pero may tendency, pagkatapos ng kasiyahan, pagkatapos na makamit ang mga gusto nila, ano na mangyayari?
kapag nag-iisa na sila, malungkot na sila, wala na yung kapayapaan. Pero yung kapayapaan ng ating Diyos na kanyang ibinibigay at ang ating idinadalangin na patuloy na ipagkaloob sa ating kay kapayapaang mula sa loob, na kahit sa labas ay magulo, punong-puno ng bagyo ang ating buhay, pero deep inside, ano yun, yung kapayapaan na ibinibigay niya sa atin, na nakapagbibigay sa atin ng talaga ng kaayusan sa ating buhay. Kaya salamat sa bagay na ito, sa kabuuan at kagalingan na kanyang ibinibigay para sa atin. At kapansin-pansin yung tatlong ulit na pagbanggit dito ng pangalan ni Yahweh, di ba? Ito ay parang rhythm ng pagsamba o ritmo ng pagsamba. Isang pag-ikot ng pagpapala na bumabalot po sa bayan ng Diyos. Isang rhythm ng pagsamba o pag-ikot ng pagpapala na bumabalot sa bawat isa sa atin, no? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Alam nyo, talagang kapag bubulayin ko rin ang aking buhay, ang kanyang ibinigay at kanyang pagpapala, kanyang sabihin natin yung kanyang pabor at yung kanyang kabutihan sa aking buhay, ay talagang napapa-wow na lang tayo, di ba? Talagang pinupuri natin ang Panginoon sapagkat ito ay parang rhythm ng pagsamba na kung paano sa buhay natin ang pagpapala ay talagang bumabalot sa atin, no? Blessed na blessed tayo sa ating Panginoon, kaya pinupuri natin ang Panginoon. Kaya napakasarap sumamba ng sama-sama dahil nararanasan natin yung pagpapala na siyang bumabalot sa ating buhay na ibinibigay ng Diyos sa kanyang bayan. And then sa huli, sabi rito ay sinabi niya, ilalagay nila ang aking pangalan, no? At aking pagpapalain sila. Ang pagsamba ay pagdadala ng pangalan ng Diyos sa ating buhay. Alam nyo, habang sumasamba tayo, dala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga ng pagsamba ng isang Kristiyano o ng isang sumampalataya sa Panginoon. At lalo tigit ng isang sama-sama ng mga sumampalataya sa Panginoon na tulad ng ginagawa natin, tuwing linggo na pangmaramihang pagsamba para sa ating Panginoon. Alam nyo ba, ang dinadala natin ay ang pangalan ng Diyos. Tandaan po natin yan, no? Sa bawat pagsamba na ginagawa natin every Sunday na sumasamba tayo, ang daladala natin ay ang pangalan ng ating Diyos. Ito ang ating daladala sa pagsambang ito, ang pangalan ng Diyos, no, sa ating mga buhay, at ang kanyang pangalan ang pinagmumulan ng tunay na pagsamba. Siya ang pinagmumulan ng tunay na pagsamba. Kaya sa ating panahon, ang pagpapalang ito ay patuloy na paalala na ang pagsamba ay hindi lamang paghiling kundi pagtanggap sa Kanya. Kapag tinatawag natin ang Kanyang pangalan at sinasabuhay ito, inilalagay niya ang Kanyang pangalan sa atin, no? Nawa ang Kanyang pangalan ang patuloy na purihin sa bawat pagsasampang ginagawa natin sa ating Diyos, no? Bawat pagsamba na talagang naibigay natin ang karangalan at naibigay natin sa Kanyang pangalan ang lahat ng kaluwalhatian, hindi sa ating mga sarili, hindi sa ibang mga bagay, kundi para sa Kanyang pangalan lamang. Kaya Panginoon, maaaring panalangin natin, salamat sa iyong pagpapala na bumabalot at nag-iingat sa amin. Pasikatin mo ang iyong mukha sa aming buhay at ibigay mo ang iyong kapayapaan, shalom, no? Naway ang iyong pangalan ang makita sa amin at ang aming buhay ay maging daluyan ng iyong pagpapala sa iba. Hindi mahirap na pagpalain natin ang iba, lalo't higit kung pinagpapala tayo ng Diyos, di ba? Hindi mahirap. So mahirap natin i-bless yung iba kasi hindi natin nararanasan ang blessing ng Panginoon sa ating buhay.
Kaya kung puno-puno tayo ng pagpapala ng Diyos, madali na pagpalain natin ang iba. Kaya napakasarap na maranasan po ang napakagandang panalangin dito at pagpapahayag na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga saserdote, mga tagapanguna para bigkasin ito sa kanyang bayan sa Israel. So inuulit ko po, hindi lamang po sa Israel, hindi pwede nating angkinin ang mga salitang ito mula sa kanyang mga salita na sinabi niya sa kanyang bayang Israel na pwedeng maranasan natin yung kapayapaan, pabor ng Diyos, yung kanyang habag, yung kanyang pag-iingat, at yung pangalan niya ay maluwalhati sa ating mga buhay. Kaya sana po mga kapatid, no? Ulit ko po na napakahaba ng pag-uusap tungkol sa pagsamba para sa ating Diyos. At wag po nating iwaglit na merong pang personal na pagsamba na ginagawa natin sa Panginoon, yung nag-iisa lamang tayo. Wag lamang nating isa-isip na ang pagsambay magagawa natin sa pamamagitan ng lingguhang ginagawa natin na pangmaramihan. Hindi po. Kahit personal ay pwede po nating sambahin ang Panginoon, na sana sa ating buhay ay mapapurihan ang kanyang pangalan sapagkat daladala natin ang kanyang pangalan. Okay? At nawa ay sumaatin ang kanyang kapayapaan, ang kanyang awa, ang kanyang pabor, ang kanyang pag-iingat. Ito ang dalangin ko para sa bawat isa sa atin. Maranasan natin ang napakagandang binigay ng Diyos kila Moises, kila Aaron, ang pagpapalang saserdote na ibibigay at bibigkasin nila sa pamagitan ng sinabi ng Diyos na ito ang sabihin mo sa aking bayan kung paano mo sila pagpapalain. Ang dalangin ko sa Panginoon, ang Majuro Christian Church ay laging pagpalain ng Diyos. Ako po'y tuwang-tuwa kapag nakikita ko ang inyong mga pinopost, no, na nagawain po dyan sa Majuro Christian Church. At talagang nakita ko na kalooban ng Diyos na sabihin natin na nalayo kami sa inyo. Okay? Hindi dahil po sa ikasasama, kundi sa nakita ko sa bagay na ito ay sa ikalalago ng gawain ng Panginoon. No? Hindi lamang sa ikadadami ng bilang, kundi sa ikadadami ng mga sasampalataya sa Panginoon at mga gagamitin ng Diyos. No? Nakakatuwa sapagkat maraming ginagamit ang Diyos. At talagang parabang binuksan ng Diyos ang Majuro Christian Church para marami siyang gamitin. No? Marahil po nung nandyan siguro ako ay siguro parang napakahirap isipin, no, na siguro nasanay po kayo na talagang inalagaan ko sa salita ng Panginoon at sa paglilingkod ay talagang inispoil ko kayo, no. At ang sabi ko nga ay sa lahat ng aking ginawa na paglilingkod sa Panginoon ay purihin siya, at nag-iwan lamang ako o kami ng aking pamilya ng mga halimbawa na maaaring makapagbigay po sa inyo ng encouragement sa paglilingkod din sa Panginoon. At naniniwala ko na sa mga panahon yun ay talagang pinupuri ko ang Panginoon sapagkat siya ang talagang naitanghal at nakilala, no, sa paglilingkod na ibinigay niyang pribilehiyo para sa amin na maging alipin ni Kristo at gawin at itanghal ang kanyang pangalan. At natutuwa po ako, ipagpatuloy po ninyo ang paglilingkod niyo sa Panginoon, no? At tulong-tulong kasama ni Kuya Hernan sa inyo na dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan, lalo na po sa mga kababayan natin, mga Pilipino dyan. Gamitin nawa ang marami sa inyo na mag-ayapa, ibahagi ang salita ng Diyos at gamitin ng Diyos ang bawat buhay natin, no? Para makakilala sila sa salita ng Diyos, makilala nila ang Panginoon Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tandaan po ninyo, nandito lamang po kami, no? At patuloy na dumadalangin sa Panginoon na pagpalain ang gawain diyan, at darating ang panahon magkakasama-sama rin po tayo kung loloobin ng Panginoon.
at nawa ang pagpapalang saserdote na ibinigay ng Diyos para sa kanyang bayan, sa mensahe na ibibigay na salita ng Diyos sa kanila, ay mismo ay maranasan po ng Majuro Christian Church. Ang pabor ng Diyos, ang habag ng Diyos, ang pag-iingat ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos at dalhin ang kanyang pangalan. So salamat po sa napakagandang paglilingkod na sama-sama nating nagawa sa Panginoon, at hindi po ito natatapos hanggang tayo po ay humarap sa Panginoon ng mukhaan. Ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas ay makasama natin, sapagkat pangako niya na siya po ay babalik. Maranatha, mangyari nawa ang bagay na ito, sapagkat ito'y kanyang pangako na ating pong hinihintay hanggang sa ngayon. So pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa inyong ibinigay na mga panahon para sa akin na makasama sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos ang mga kapatid po sa Majuro Christian Church. Patuloy po na pagpalain niyo po sila. Ang pabor ng habag at awa ng Diyos ay patuloy na maranasan namin ang pag-iingat, ang kapayapaan, at ang tanging pangalan mo lamang ang siyang laging maitanghal sa aming kalagitnaan. Salamat po Panginoon sa time na ito, at patuloy po na lumago kami sa paraan ng pagsamba na maaaring gawin namin sa aming Panginoon ng sama-sama at ganun din sa aming personal. Gabayan po ninyong bawat isa, pagpalain ang bawat isa, pagpalain po ninyo ang kapatid na Hernan na patuloy na gamitin mo para sa inyong gawain sa Majuro Christian Church, na sama-sama na tulong-tulong ang bawat isa sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan at sa pagdadala po ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao dyan po sa Marshall Island. Salamat po sa lahat ng kabutihan mo. Salamat sa inyong pag-iingat at kapayapaan na patuloy na ibinibigay sa amin. Gabayan po ninyo ang bawat isa. Ang papuri at pasasalamat ay akin pong ibinibigay alang-alang po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Kristo. Sa Sunday po ay muli tayo magkita-kita para sa pag-aaral ng salita